Sa ingay ng mundong ito, naririnig mo pa ba ang tinig ng Diyos? O baka natabunan na ito ng boses ng sanlibutan? Ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay napakahalaga para sa bawat Kristiyano. Sa kanyang tinig, natatagpuan natin ang kapayapaan, direksyon, at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ngunit bakit parang nahihirapan tayong marinig ang kanyang tinig sa panahong ito? Una, ang ingay ng mundo at teknolohiya. Sobrang abala tayo sa ating mga gadget, social media, at trabaho na minsan nakakalimutan na nating tumahimik at makinig. Sinasabi sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Bagamat sinabi ng talata na hindi tayo makiayon sa mundo, pero makikita natin na halos ang karamihang Kristiyano ay parehas na rin ng sa mundo, kung kaya't hirap na din ang iba sa pagrinig sa tinig ng Diyos. Pangalawa, ang ating mga kasalanan at matigas na puso, tulad ng sinasabi sa Isaiah 59:2, ang inyong mga kasalanan ang nagpahiwalay sa inyo sa inyong Diyos. Ang kasalanan ay parang pader na humahadlang sa ating pakikinig sa Kanya, dahil ang paglapit sa Diyos ay may kaakibat na pakikipag-ugnayan sa Kanya sa diwa ng kabanalan. Dahil ang Diyos ay banal. Pangatlo, ang kakulangan natin sa panalangin at pagbabasa ng Biblia. Sinasabi sa Roma 10:17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ngunit ito ang mga paraan na maaring gawin para marinig natin ng higit ang tinig ng Diyos. Una, kailangan natin ng tahimik na oras ng panalangin. Sa awit 46:10 sinasabi, tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Sa araw-araw na meron ng tao, maglaan tayo ng quiet time para sa ating Diyos kung saan kakatagpuin natin siya sa pribadong oras at lugar. Ito'y dapat intensyonal, hindi tira-tira lang nating oras sa isang araw. Pagpapakita ito sa Diyos ng pagnanasa na makilala siya. Pangalawa, kailangan nating magbabad sa salita ng Diyos. Ang Biblia ang liwanag ng ating buhay, ayon sa awit 119:105. Ang salita ng Diyos ang magdidirekta sa tao, paano niya mas lalong makikilala ang Diyos sa kanyang buhay. Kung wala ito sa kanyang buhay, mahihirapan siyang marinig at makilala ang Diyos. Pangatlo, sundin natin ang banal na Espiritu. Sa Juan 16:13, sinasabi na siya ang gumagabay sa atin sa katotohanan. Kung noong panahon ng mga apostol, ang nagpahayag ng salita ng Diyos ay ang anak ng Diyos na si Jesus. Sa ating panahon, ang banal na Espiritu naman ang instrumento ng Diyos para ihayag at marinig ng tao ang tinig ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo upang turuan tayo, tulungan tayo at bigyan tayo ng kakayahan para makaisa ang Diyos sa ating buhay. Bakit nga ba napakahalaga na marinig natin ang tinig ng Diyos? Sa Juan 10:27 sinasabi, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sa kanyang tinig natatagpuan natin ang direksyon, proteksyon at kapayapaan. Kung matututunan nating marinig ang tinig ng Diyos, magiging mas matatag ang ating pananampalataya, mas payapa ang ating puso, at mas malinaw ang layunin ng ating buhay. Sa gitna ng ingay ng buhay, handa ka bang tumahimik at makinig sa tinig ng Diyos? Salamat sa inyong pakikinig. Kung naantig kayo sa mensaheng ito, i-like at i-share ninyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakaka-inspire na mensahe. God bless!